Good evening mga boss. This is Kim of KMJL Surplus Trading. And may bago na naman po tayong unit na i-share sa inyo mga boss. Isang DA17V Straight-Matic Automatic 4x2 RO6A engine turbo. Captain seat semi-wagon po yung unit na to mga boss. So tapusin nyo po yung video mga boss para malaman nyo po yung kabuuang details and price ng ating unit. And sa mga bago pa lang po sa ating YouTube channel mga boss, please like, subscribe, and click the notification bell para lagi po tayong updated sa ating mga panibagong video upload. So yung unit natin mga boss is isang DA17V Automatic 4x2 Captain Seats Semi-Wagon. Straight-Matic po siya, RO6A engine, turbo po yung makina niya. So yung unit natin ngayon mga boss is order po ito ng ating buyer na taga Luzon, particularly sa may Malolos, Bulacan. So ang owner po nito is si Sir Roland De Rojas. Shout out po sa iyo sir, and maraming salamat po sa pagtitiwala nyo po dito sa KMJL Surplus Trading. So isa-isahin natin mga boss kung ano po yung mga nasa loob, ano po yung mga accessories na pinalagay ng ating buyer na si Sir Roland. And by the way mga boss, yung unit is made to order po ito. Last year pa po ito. And ngayon pong January natin next week, ibabiyahe. Kasama po ito sa ating 9 units na ibabiyahe door to door papuntang Luzon. So abangan din po mga boss yung full vlog ng ating biyaheng Luzon. I-upload natin yan soon. So DA17V Captain Seat Semi-Wagon mga boss, kung titingnan natin sa panglabas mga boss, wala po silang pinagkaiba sa mga ordinary. From headlights to bumpers, mga doors, syempre wala po silang pinagkaiba bukod lamang po sa ating automatic power side mirror. So ngayon, una-una mga boss, dahil nga 17V po ito and hindi po 17W, ganito din po yung headlight ng ating mga DA17V. So plain lang po sila, hindi po sila 3 layers. So nagpa-add po sila sir ng hood chrome cover. Meron din po siyang headlights chrome cover. And syempre meron po tayong fog lamp. So dahil wala pong mga original fog lamp itong ating mga DA17V na dumadating dito sa Pilipinas mga boss, syempre meron tayong fog lamp dito na pwedeng ilagay. So dito natin nilagay yung fog lamp. And projector na din po ito mga boss. And aside from that, meron din po silang pina-add na brand new rims and tires. So yung kulay nito mga boss is chocolate brown. So metallic po ito, request din po ito ng ating buyer. So sabi niya, magpapa-add din daw po sila ng mga brand new rims and tires. So sinandan ko sila ng mga available na design, and ito din po yung napiling color and design nila. So bumagay din naman. So yung mugs nila mga boss is para po siyang TE37 yung design. But hindi ko alam kung anong exact tawag dito sa design na to. So brand new po ito, 13 inches, and meron din po siya kasamang brand new na gulong, 165 by 65 R13, and syempre kasama din po yung kanyang lug nuts. So para magkumpleto yung kanilang chrome mga boss, nagpalagay din po sila ng chrome cover sa ating door handle. Syempre lahat na po yan, pati sa likod. And meron tayong tawag niyan, roof carrier. So sa roof carrier naman mga boss, naka-indicate na po yan sa ating registration. So with detachable carrier, pwede natin ikabit anytime and pwede din natin tanggalin anytime. Wala po yung violation. Kasama na din po yan sa package. Wala na po yung additional. So lahat po ng mga units natin dito mga boss, pag mga minivan, lahat po ng registration yan is kasama po with detachable carrier. Wrap around 3M tint mga boss, syempre alam nyo na yan kung anong setup nyan. Magic tint sa harap para mas clear yung vision lalo pag gabi, and pag yung driver is hindi masyadong nakita pag gabi. And then medium black, super black, and medium black naman dito sa ating back glass. So kailangan talaga medium black din to dito kasi nga vision po ito ng ating driver. And syempre dahil medium black din dito, kaya naging medium black tong ating passenger window or front window mga boss, left and right, kasi vision din po ito ng ating side mirror. Meron din po silang pina-add na plate holder. So itong plate holder natin mga boss, mura lang po ito.
And syempre andito na din nakakabit yung ating mga camera. So camera po ito ng backing camera ng ating touchscreen stereo and ng ating dashcam. So malaking tulong po mga boss yung ating plate holder kasi nga yung ating design ng plaka dito sa Pilipinas is medyo malaki, mas malapad kung ikukumpara natin doon sa Japan. So kung hindi tayo maglalagay ng plate holder, matutupi po itong ating plaka ng konti from end to end para po magkasya dito sa butas ng ating plaka. So kinakailangan lalagyan natin ng plate holder, but if hindi nyo naman gusto, wala pong problema. Decision nyo naman po yung masusunod dito, and kami lang po yung gumagawa sa ating mga unit or sa mga unit nyo po na ino-order sa amin. So silipin natin yung interior mga boss. Ayan, napakaganda. Meron po siyang upholstery. So design and color po nito is pinili nila sir. Siyempre nagbibigay lang tayo ng mga ideas, nagsasuggest, and yun po yung nagustuhan nila na color and combination and design. So meron po siyang light and dark beige, and syempre captain seat po yan. Meron po siyang armrest, meron siyang headrest, and syempre natutupi din po ito hanggang dito sa flooring. And syempre meron po siyang back seat or extra seat. So sa extra seat naman mga boss, pwede natin yan lagyan ng kahit anong mga gamit kasi extra storage din yan. And syempre meron din po siyang pinadagdag na upholstery ng ceiling. So pag nag-avail tayo ng upholstery ng ceiling mga boss, syempre kasama na po yung mga pads niya. Mamaya papakita natin yan sa likod. So unahin natin dito sa harap mga boss. Yung upholstery niya naman sa harap mga boss is kasama din po yung pillow. So mas convenient po sa driver. Ayan, meron din po siyang armrest sa harap. So aside from that mga boss, meron din po silang brand new na mattings. So pag nag-avail tayo ng brand new mattings mga boss, front, center, and sa pinakalikod, kasama na po yan, isang set po yan, yung ating mga brand new mattings. And dahil captain seat or semi-wagon po yung unit natin mga boss, syempre all power na po yan. So pag sinabi po nating all power, power window harap and likod, and power mirror na din po. So yung ating power mirror mga boss is retractable and auto fold na po yan. Andito po yung kanyang mga switch. And wala po siyang automatic sliding door kasi hindi po siya wagon edition. So DA17V lang po siya, but semi-wagon. So semi-wagon, meron po siyang katangian na meron kay wagon, but hindi po kumpleto, kaya tinawag po siyang semi-wagon. So another thing mga boss, pag semi-wagon is cotton po yun, yung dito niya, or fabric. So yung mga DA17V natin na ordinary, kahit power window, basta hindi po siya captain seat or semi-wagon, syempre plastic lang po yung kanyang dito. So this one mga boss, from front to likod, ayan, fabric na po yan or cotton. So dahil mga boss, yung ating unit is hindi po siya Tiptronic and turbo po siya straight-matic, syempre ganito po yung kanilang mga panel gauge ng mga straight-matic turbo na unit. So pwede po itong gamitin sa DA17W. Parehas lang po sila ng panel gauge ng mga 17W. So kaya nga po siya tinawag na semi-wagon kasi meron po silang mga iilan na meron sa sa wagon na meron din sa semi-wagon. So meron silang pina-add mga boss na water temperature gauge. So wala po tayong ibang ginagamit. Ito lamang po yung ating water temperature gauge na maasahan and tested. So hindi po tayo gumagamit ng mga digital kasi for us, ito po yung pinaka-accurate and tested na po yan. Iilang unit na din po yung mga nalagyan natin dyan, and so far wala naman naging problema. Bukod lang po dun sa kanilang sensor dati kasi mabilis silang nasisira. Kaya naman nag-research tayo, naghanap tayo ng mga other suppliers na mas matibay. Kaya ngayon sa awa ng Diyos, wala na po tayong nagiging problema sa ating mga water temperature gauge. So meron po siyang 7 inches na touchscreen stereo mga boss. So paano po ba gumagana yung kanyang backing camera? So pagka naka-reverse tayo mga boss, automatically makikita natin yung vision natin sa likod. And syempre kasama din po, meron din po itong tawag niyan, dash camera. So yung dash camera niya mga boss, meron na din po yung camera sa likod and sa harap. So dalawa po yung camera niya. Ito po yung camera niya sa harap and ito po yung camera niya sa likod. So pag nagre-reverse tayo mga boss, ayan, nakikita din po agad yung vision niya sa likod.
Tapos babalik siya yun. So ito po yung vision niya dito sa harap. So recorded din po yan mga boss. Yan po sa loob po yan ng shop. So syempre mga boss, pag DA17V mga boss or DA17W, alam naman natin na originally yung shifter nila is malayo. So kino-convert talaga natin yan mga boss from right to left. Tama ba? O nga, right to left. So laking tulong po niyan mga boss, mas convenient, mas safety, lalo pag may mga pasahero tayong mga bata, hindi nila maaabot. And syempre, biruin yung mga boss pag dito tayo palagi nagsiship and lalo na pag manual yung unit natin, nangawit talaga yung kamay natin. So lahat po ng mga unit dito sa KMJL Surplus Trading mga boss, converted po yan yung ating mga shifter, mapa-manual pa yan or automatic, mapa-straightmatic or tiptronic. And converted din po ito mga boss using secondary gearbox. So wala po tayong ibang gamit na sa pagko-convert, yung mga brand new na steering rack and mga ibang klaseng mga gearings. Tanging secondary gearbox lang po yung ginagamit natin mga boss. So yun po yung pinaka-tested din also para sa amin. And ilang units na din po yung napaggamitan natin since day 1 mga boss, secondary gearbox talaga kami. So meron din naman ibang builder mga boss na hindi gumagamit ng secondary gearbox, especially sa Cebu. Nire-respeto din natin yan. Siguro yun din yung specialty nila, hindi gumagamit ng mga secondary gearbox. So kanya-kanya kasi tayo ng mga pamamaraan mga boss. Hindi naman natin sinasabi na pangit yung mga walang secondary gearbox. But para sa amin mga boss, secondary gearbox po yung ginagamit natin. And lastly mga boss, yung dashboard pala ng mga DA17W is mayroon po siyang cup holder left and right. So pag nasa biyahe kami sa Luzon, dito lang namin nilalagay yung tubig, tinatamaan ng buga ng aircon. And hanggang kahit umabot pa kami ng Visayas from Mindanao, malamig na malamig po yung tubig natin. So I think yun din po yung isang purpose bakit dito dinesign ng mga Hapon, dito nilagay yung kanilang cup holder. Ayan. So pag wala naman tayong mga baso mga boss, pwede natin lagyan ng mga kahit anong bagay na pwedeng dito mapasok, yung mga coins, mga susi. So ayun, and isa sa pinakamaganda sa mga DA17 talaga mga boss is mas matipid talaga yung 17 kung kukumpara natin sa mga DA16V. So syempre dahil nga mas modelo si DA17V kaysa kay 64W, syempre meron po silang mga advantage kasi nga bago, mas nag-innovate, mas pinaganda. So di naman natin sinasabi mga boss na pangit yung mga 64B tulad yan. Syempre meron din yan silang mga kanya-kanyang mga specialty. But etong mga DA17V kasi mga boss, syempre pag sinabi nating bago, syempre madami talaga silang pinagkaiba and pinag-innovate talaga sila nung ginawa. And kung mapapansin nyo mga boss, lahat ng DA17V wala po silang spoiler. So this one, meron pong pina-add si Sir Roland na spoiler. So gawa po yan sa fiber mga boss and pinintura lang natin sabay sa body color para po hindi po sila magkalayo yung kulay, lalo metallic po yung color nito. So meron po siyang kasamang pina-add na spoiler ng pang DA17W. So DA17W po yung pinagkapihan natin yan para ilagay sa DA17V. So mas maganda talaga tingnan mga boss pag meron tayong nilagay na spoiler sa likod. So ganyan po mga boss yung ating likod ng ating DA17V unit na chocolate brown. Napakaganda po ng kanyang mga upholstery mga boss, malinis tingnan, kompleto po from upholstery seat to ceiling to extra back seat, pads left and right, and yung ating back pads. So eto mga boss, laking tulong talaga to, pakita ko sa inyo. Ayan, madaming pwedeng ilagay dito mga gamit, mga early warning device, mga extra tools, mga brake fluid, tubig, and coolant. Ayun, dalawa po yan mga boss. So yung iba naman walang sumasakay dito sa likod, but prefer nila na meron silang extra back seat kasi yung habol nila is yung extra storage kasi madaming nalalagay dyan And lahat po mga boss ng ating mga unit dito, mapa basic setup or loaded setup, mapa 64 or 17 pa yan mga boss. Basta made to order mga boss, syempre kasama po yan sa package yung ating heavy PMS, change oil, change ATF, linis ng strainer, linis ng throttle body, intake manifold, spark plugs, checks ng coils, ano pa ba? Cooling system, thermostat cap, radiator cap, pinapalitan natin yan.
under chassis, ball joints, stabilizer link, mga boots, mga rubbers, ayan, pinapalitan kung kinakailangan. So syempre pag okay naman yung kanilang mga ball joint and stub link, hindi natin pinapalitan kasi alam naman natin mga boss na pag original pa nila, mas matibay kung ikukumpara natin sa mga brand new na replacement. So ngayon mga boss, aside from that, meron din po tayong pinapalitan dito yung ating mga brake pads and brake shoe. Syempre pag manipis na, pinapalitan talaga natin yan. Pag makapal naman, kasi minsan merong mga unit sa Japan na bagong palit lang and then sinurrender na, dinala dito sa Pilipinas. So, syempre mas maganda din yung brake shoe and brake pads nang galing sa Japan. So hindi na natin yan pinapalitan. So presyo tayo agad mga boss. Yung kabuuan pong setup ng ganitong unit, isang DA17V Captain Seat Semi-Wagon Straight Matic RO6A engine turbo. And syempre kasama na po yun lahat ng mga nabanggit natin ng mga accessories including the brand new mugs and gulong. Lahat-lahat po mga boss is umabot lamang po siya ng 375,000 pesos. Take note mga boss, mas mahal po ng kaunti yung straight matic tulad nito kaysa sa Tiptronic. Kaya po umabot din po siya ng ganung presyo. And syempre, meron po siyang mga accessories. So ulitin ko lang mga boss, DA17V straight matic 4x2 RO6A engine turbo Captain Seat Semi-Wagon and kasama na po yung mga accessories. Umabot po siya ng 375,000 pesos. And syempre mga boss, sa 375,000 pesos, bukod pa po dyan yung ating shipping fee door-to-door papuntang Malolos, Bulacan. So sa mga Luzon buyer natin dyan na nagbabalak na magpagawa sa atin ng mga unit mga boss, yung shipping fee mga boss is nagdedepende kung saan exact area nyo po. So pag-usapan na lang natin, pwede po kayong mag-message sa amin. So sa mga gusto pong magtanong mga boss, magpa-quotate, message lang po kayo sa ating official Facebook page na KMJL Surplus Trading. And pwede din po kayo rumekta sa aking personal Facebook page na Kim Luis Busalia and also to my partner na si Kitty Cat G, yung nakikita nyo sa screen. Message lang po kayo mga boss and pag-usapan na lang po natin lahat-lahat. And maraming salamat po sa patuloy niyong pagsusuporta and pagtitiwala sa KMJL Surplus Trading. See you po sa ating next vlog. Like the block, I pray to Jesus.